What's up, everyone? Welcome to Dudun Juram TV. Today we are bringing you our exclusive coverage of G2G's 3rd anniversary celebration. Whether you are here for the fun, the behind the scenes action, or just to catch all the vibes, you're in the right place. We've got it all: interviews, performance, and moments that make you feel like you were right here with us. So sit back and relax, and let's get this party started. Historic visit, the first visit by a Philippine president in 61 years of our diplomatic relations. Ang tatlong kasunduan ang napirmahan noong pagbisita ni Pangulo. Ang pinaka-importante doon ay ang bilateral labor agreement on caregivers. Dahil dito sa agreement na to, hopefully by the first quarter or second quarter of next year, mawawala na po ang legal placement fees na ipinapataw sa bawat caregiver na pupunta sa Israel. Walang taon po natin itong negotiate. Mahirap po yung negosasyon at malaki na itulong ni Mark Lenos at ang mga kaibigan natin sa Philippine government. Ito po ang maagang pamasko ng ating Pangulo para sa atin lahat dito sa Israel. Ayan. So, nalaman na ninyo kung bakit may G2G na tinatawag nila. Kasi isa doon si Sir Mark Lenos na nagbigay ng effort at saka tumulong para meron yung bilateral agreement. So, yun, yun. Pero bago natin tawagin ng ating unang guest speaker, aking munang ibasa some of his achievements. Siyempre. He was recognized by our embassy as one of those who support the bilateral agreement of caregivers in 2018. And on September 2, 2018, he is also recognized by the embassy and the headquarters of Presidential Security Groups in Malacanang, Manila, for his leadership in organizing the group of marshals who helped ensure the orderly conduct of the historic meeting of our President Rodrigo Duterte in Jerusalem. He is also given a certificate by the embassy for his invaluable assistance as a partner of our embassy in promoting the welfare of Filipinos in Israel. He is also the founder and chairman of the Overseas Filipino Workers Global Movement of Empowerment. He also received a certificate for his exemplary volunteerism in contribution and cooperation in the Overseas Filipino Workers Global Movement for Empowerment projects that contributed to our national presidential election in 2016. On December 18, 2019, he also given a certificate for his invaluable support and effort to people of Santa Teresa by providing relief of assistance. So now, may I call on Mr. Mark Lenos. Okay. Dito ko sa gitna. Magandang gabi sa ating lahat. May nabaliktad ba? And thank you sa host natin, sa mga ano niya. Hindi ko sinabi yun, ha? Yan. Tapos maraming salamat din sa mga nandito ngayon, mga batch 3, at saka batch 2. 3 years pala dito sa Israel. At saka, siyempre, yung mga kasama ko dito na mga matatagal na. Si Orliwin yata, mas matagal sa amin dito. Wala dito si Leo pala sa si Batch, mga ko, salitaan. Yun. At saka, Masalto. Masalto sa inyo. At bulungan yung katagin na small sablanat para mga sa Israel. Sablanot. More sablanot. Nasabi na dito ni Ambassador, yung nagsalita pala ngayon na si Ambassador Niel Imperial, 2016 siya dito hanggang 2023. Mahaba ang talaga pinagdaanan bago nagkaroon ng caregivers, G2G caregivers sa Israel. 8 taon nila pinagdalaban yan. Oo, yung 2010 Manila talaga sinusulong yan. Tapos, tinawag ako ni Ambassador Niel Imperial noong 2019.
Sabi niya, Mark, may hihingi sana kami ng tulong sa'yo dahil dati kasi connected talaga ako. Kilala lang naman yung Ma'am Gemma yun. Sa Naliwin na connected ako sa Malacanang. Supporter kasi ako ni dati Paolo Duterte talaga. Tapos sabi niya, Mark, tatlo lang kami, si Consul General Randy Alqueza. Sabi niya na pwede ba sumulat ka sa mga na ikaw ang mag-represent sa OFW dito sa Israel. Kasi matagal na rin nila pinaglaban yung magkaroon ng government to government dito dahil nasa napakataas ng investment fee talaga. Sa akin nga, umabot ako ng 700,000. 2006 yun. Sabi niya, yung meeting natin, kung ano sabihin, nag-meeting tayo kasi spirit, kahit ambassador siya, ang sinabi niya, $25 billion ang kinikita ng illegal recruiter para lang sa yung pupunta dito sa Israel. Totoo yun na $25 billion daw yun. $1 million yung every year na kukuha kasi inimbestigahan nila yan. Ngayon, okay na dito sa Israel, approve na dito. Pero pagdating kasi sa Pilipinas, yung POA doon, maraming sumusulat ng mga lawyers ng mga agency na hindi raw safe yung mga caregiver dito sa Israel kapag wala pong agency. Ayaw ng mga agency doon, alisin yung agency doon sa Pilipinas. Dapat daw agency daw. Ay, sumulat ako sa Malacanang 2018, June 2018 yun, na-approve, na-receive nila doon yung sulat ko. Yun yung hindi na kasi sila nasasabi sa ginagawa nila. Ngayon, dumating dito si Pangulong Duterte noong 2018, binanggit naman ni Ambassador kanina sa video, sa audio. Historic visit yun na yun, nagkarmahan yung tatlong bilateral labor agreement. Yun lang, wala naman yata akong nilagdag pa. Yun ang kiniklaro ko lang yung nasa audio na hindi naman malaking tulong ko, pero may naitulong din tayo. Kasi kailangan yun. Saka palagpakan natin yung ating Pangulong Duterte dahil sa kanya, hindi kayo manginapang, di ba? Yung malaking siguro sa inyo dito, mga 75% siguro sa inyo sa batch 2 dito sa batch 1. Lalo na si Jungkoy, may mga 2 million na sigurado yan. Mayayaman nila yan. Oo. Pero kami no, 2 years, 3 years ko natapos sumutang ko. Oo, kasi pinibayad ko lang naman sa mga dito, $300, $400. Mas magkano lang sa akin nun. 3 years talaga, 4 years. Kaya malaki talaga ang naitulong yung government to government process. Kasi ang binabayaran niya, 100,000 na yan sa ticket sa paano. Kaya, sabi pa nga sa akin ni Nathaniel Imperial, Mark, papatay yan. Nag-live, papatay yan mga yan. Kasi siyempre, malaming makawala sa kanila. Ingat ka din. Pinayuhan din ako ng founder namin sa OFWJB, yung grupo ko, kasi international yung grupo na yan. Mark, handa ka na ba? May chance na pauwi ka ng Pilipinas pag hinitan ka ng agency. At saka, pwede kang dadalihin nila kasi mawawalan sila ng $1 million para lang sa mawala yung agency to agency. Kaya nawala ang agency to agency. Pero ako, sana lang sikit na ako kasi hindi ako yung katulad ng iba na may nagagawa, pinupost na sa Facebook, ito ganun. Hindi ako ganun na klase na tao. Kung tumulong kasi dapat dito, wala akong kahit akong salamatan, walang kahit sa akin. Tsaka hindi ako nagpupromote na tumulong ko, walang sariling interest dapat. Yan lang, maraming salamat sa invitation sa inyo. Salamat. Okay, thank you, Sir Mark. Actually, si Sir Mark from first batch, sa batch plan namin from first batch to second batch, nakita ginawa na mostly yung effort niya. As in, and then from our group chat, grabe siya ka-monitor and then follow up. Everything update. So, don't say, Sir, na maliit lang yung tulong mo, ha? It's a big for us. Yes, actually. Oh, gold. Gold yung tulong ni Sir Mark.
Okay, we will go proceed to our second guest speaker. Actually, he is from more than 13 years here in Israel, married and with a father, of course, of 2 children. He is a graduate of BetMed. He is also 5 years nursing assistant of hemodialysis department. And he is one of those popular bloggers, and everybody knows all about it in Israel, with 19.7K subscribers. Okay, so congrats for him. May we call on Mr. Orly with. 10 million saved. Sana sa 10 million. Kakaiba pala itong harap ka dito tapos nakaharap ka sa may camera. Nakakaba. Anyway, 3 years na nakalipas. Natatandaan ko nung unang vlog ko about sa G2G. Hindi ko alam, ano yung nauna? Yung hotel worker o... Ayun, pinost ko yung vlog ko sa may trabaho kabayan. Sabi, dami nag-comment sa comment section. Hindi matutuloy yan. Yung hotel worker o yung caregiver nga, hindi natuloy. Tapos yung hotel worker pa, sabi niya. Tapos, tingnan na lang natin. Sabi ko kasi gobyerno na yung mga nag-uusap dyan, government ng Israel, tapos yung Pilipinas. Tapos ngayon, di ako makapaniwala, isa kayo sa mga Pilipino na masuswerte na nakapunta dito. Kaya magpasalamat kayo hindi lang sa inyong mga amos, sa inyong mga matataas na sahod na 350K. Wow! Naririnig ko 350K, di ba? Sino yung 350K dito? Diba? Hindi lang dyan kayo magpasalamat sa batas, diba? Kasi kung sabi ko nga, kung talagang para sa inyo, yung sa vlog, sinasabi ko, na vlog ko yung vlog ko, kahit ilang months pa ang dumating, katulad ko, ang tagal namin naghihintay sa agency noon, di ba? Kahit ilang weeks, ilang months, ilang taon, kung talagang para sa iyo yung Israel, para sa iyo. Ibigay tayo talaga ng Diyos sa iyo yan. Kahit na, minsan nga yung iba naririnig ko, ilang months lang, ilang weeks lang, makapunta na dito, di ba? Eh yung mga swerte, magpasalamat tayo. Yung sahod parang bonus na lang yan. Yung mga kaibigan, yung mga marites na. Diba? Bonus na lang yan, tsaka yung mga benefits. Tsaka yung sa vlog mo, dagdagan pa natin. Kasi hindi naman, kasi iba sinasabi, mag-quit ka na lang dyan, mag-resign ka na lang, sabi nga noon. Pero, syempre, hindi mo rin masasisi yung iba na hindi tayo parehas na yung yung resistance natin sa stress. So hindi mo masasabi na siya mas malakas sa akin o ako mas malakas sa kanya pagdating sa stress. So depende rin sa atin kung paano natin i-handle yung problem natin dito sa Israel, pagdating sa Pilipinas, tsaka magdasal tayo lagi, isipin natin yung pamilya natin sa Pilipinas. May naghihintay dito, panandalian lang, yung mga happenings, mga mamis, mga beach, mga kaibigan. Pero pag uwi mo, asa yung naipon mo, asa yung napundar mo. Kumusta na ba yung bangko natin? May laman na ba? Sa 3 years na tagal, di ba? Ako sa totoo sa wala talaga akong 13 years, wala akong ipon talaga. Ang ko lang is makita ko yung pamilya ko every 2 years. Kaya every 2 years, hanggat maaari, umuwi ako. Kaya alam nyo na yung gastos ko at alam nyo na yung mga, kung meron na, magkano yung laman ng pitaka ko. Sa every 2 years na umuwi ka within 13 years. Talagang magastos. So, yun.
Nakuha siguro nasa May question and answer. 300,000 ganun. Lahat siguro yung mga more or less ganun. Kaya yung masasabi ko sa inyo lahat, mag-ipon, yung mga pamain-main dyan sa mga live selling, wasan na natin ng konti. Kasi isipin natin lagi yung needs at saka yung wants natin. Bago tayo pumili, kung kailangan ko ba ito? O baka gusto ko lang yung nakikita ko. Diba? Mag-isip tayo at magplano ahead of time. Ako may mga pagkakamali rin ako sa 13 years. Pero hindi naman ako na regret doon kasi masaya ako. Yun. Enjoy lang natin yung life natin dito. Masaldo sa inyo lahat and God bless. Thank you, Sir Erwin, for the message to us. And bago tayo pumunta sa third guest speaker, punta muna tayo sa intermission number by Well Road.